Para sa dagdag na impormasyon, ang paisi hali sa Office of the City Treasurer. Yang namatean, di naramong karahayan. Ito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dako nang napatunayan. Padagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Ikaw International Airport, bagong tulay eskwelahan. Livelihood training with Tesla. Thank you kung Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kung Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil natin ang pangangamba kung Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang nyatang lahat kung Joey Salceda. Albay ahead ang lahat oh kung Joey Salceda. Albay ahead ang lahat oh kung Joey Salceda. Ini ang Tabaco City's tindugon na radio station. One radio. 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 Perming tindugon sa impormasyon asin musika. Perming nakatutok para sa pagtaoning tultol na serbisyo. One Radio. 91.3 News FM. Tindugo na. Tindugo na. Serbisyong tunay. Kasiyahang walang kapantay. Ang gabos ng mga bagay nadadara sa Orola. Tamang desisyon sa lambang diskusyon. Daing halong duda. Legal sana, legal sana, legal sana ang programang giya sa mga kahapotang kaipuhan nin kasimbagan. Aramon ang mga bagay-bagay sa legal sana. Legal sana, kaiba si Attorney Randy Blanza. Legal sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Sa isang kulungan bakalay may Maray na aldaw po mga tugang. Ngayon na naman po kita digdi sa programang very informative. Every Saturday po kita digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Yes. So, it's nice to see you again. It's good to be back. Pirang aldaw ka duman? Parang 5 days, something Sana like that. all. Sana all. Ikaw naman po, lagi ka naman po nagta-travel. Ako minsan lang. Eyo. Ini pong kapartner ko, Marabason. Anyo nga sa'yo. Eyo, so sige. So sa ngunyan po, kompleto girare kami ngunyan. Yes. Digdi po sa programang Legal Sana, ang programang padagos pong nagtatao kay kaaramang legal, kilibre. Digdi po sa samong programa. So salamat po sa padagos na pag-antabay. Salamat po sa mga dara ki mga messages digdi po sa samuyang Facebook Live, sa mga paradang tapos sa radyo, asin man po so mga nakaka-encounter tabaga na minsan may minahapot sa ko Attorney Joyce. Ano daw? Ano nga yung topic naman nindo sa Sabado? So tapos nga proper mi kami nagdadawog sa Indo. Yes. So we are Nakakatuwa naman, no? we're very happy to hear that words. Ano? Yes. So syempre po, mapamidbid ako. Ako po si Attorney Randy Blanza. Ako man po, si Attorney Joyce Amara Bosotros. Opo. So, kami po ang sa idong kaiba, puro permidig di sa Sabado, 11 to 12, sa programang Legal Sana. So, syempre, anantay ni si birthday boy. Yes. Sino pong may Happy birthday? birthday, Sir Loins. Wow! Happy birthday, Sir Lawrence! Nabasa ako sa Facebook. Kaya pala may pizza. Kaya may pansit sa baba. Wow, may pansit pa. Perfect timing. Tapos, para daw gugaring sa Golden State Warriors. Ay, yan sana. So, kay Sir Jing Montealegre po, salamat. Kay Sir Romy Volante, asin kay Ma'am Osang Bores sa padagos na pagtalk opportunity digdi sa satong programa. Attorney Joyce, ang topic tangon yan. Enjoy. Yan. Ang topic very common among our Filipino culture. Utang. Utang. Siguro, baga
halos gabos man na tao naka-experience siyang mag-utang, magpautang. Yes. Ika, Attorney Joyce. Nag-utang na. Medyo dakul-dakul ang bayadan ko sa credit card. After Pero the travel. Nakapautang ka naman. Yun naman, oo. Yung minsan makulugo ng bota, no? Yes. So, dapat ingat din. Mag-utang as in magpautang. Ako, rumdum ko, may mga pautang pa ako. Kanyaan pa ako sa bangko. 2012. Oh. Bayad na ba? Nag-resign na, nagalit na ako sa bangko, di ako binayadan. So, anong mangyayari ka ito? Makukolekta ko pa ba ito? Halimbawa, ngayon, nagngunya, naisip ko, ay, kaipuan ko kwarta. Mari pabaralikan ko sa mga nag-urutang sa kuya ka ito 10 years ago, 20 years ago. Pwede pa ba? Pwede pa ba yan na singilon? So, iyan po ang i-discuss ta. Kasi, Attorney Joyce, pag sinabi tang utang, dapat bayadan. Yes. Pero sa batas ta, may mga, may mga prescriptive period. May mga limitasyon. May mga limitasyon na bako forever ang utang. Yes. Walang forever sa utang. Yan. Okay. So, ang inot digding tigapod, puro permi Attorney Joyce baga tigahapot ka mga attorney nga, may napipriso ngayon sa utang. Okay. So, ano bang simbag dyan? Sabi po kan sa tuyang konstitusyon, wara da pong tawong makukulong sa daipagbayad ki utang or non-payment ka ang poll tax. No person shall be imprisoned for non-payment of debt or poll tax sa sedula. Yes. Daing napipriso pag dahi ka nagsikong sedula, dahi po, totoo po yun. So, tigtataram na dahi man napipriso ang utang. Ang sunod na po sa kuya, di maray pala ka na attorney, magparautang na sana. Yes. However, ano man ini, may exemption. May okay? consequence ang pagbayad ki utang. Because although ang utang, dai man ka na nakukulong, pero ang inot kaya na nawara ang sa imong credibility. Yes. So, paano kung kaipuan mo na mangutang, dahil nang may mapautang sa imo kasi midbid kang paradulag. Oo. Tapos, ang satuyang batas, igwaman na tigtataong mga remedies. Remedies on how to collect loan. So, dahil ka man mapriso, pero igwayan ibang remedyo. Actually, inang trabaho ko sa bangko ka ito, sa loob kang 5 taon. Digdi ako nakakuha ki death threats. Nakakuha ki mga kaiwan. Para singil ka palang dati. Digdi ako nakaduwa ako kay itong death threats. Nga ilulubong ako sa kibuhay. Oo. Kasi, maski po dahil nagbabayad ki utang, pwedeng i-foreclose ang property, pwede kang ipa-blacklist, diba? Halimbawa, sa credit card. Dahil ka nagbabayad ki credit card, pwede kang ipa-blacklist. May sinda ang tigapod ka ang central liability system. Gabus na bangko, may mga record iyan kang mga parautang kang credit card. Pag dahil ka nagbayad sa saro, dahil ka na maka-apply sa iba. Oh, okay. Dapat ingatan ang credit line. Ang credit line. Saro ako dyan sa na-blacklist. Napa. Diamond, actually, may bad experience ako sa credit card. Bakit? Kasi, dati may credit card ako, dua ang credit card ko. Magayunan magpara-swipe. Pag may credit card ka, nagduman kami kayo sa Disneyland sa Hong Kong. So, yun doon, mga magayunan ang dako ng mga bakalon duman, dako swipe. Pag abot ko digde, nag-abot subil, amot. Grabe, no? Imbis ma-enjoy sa travel, pag uli, stress. Actually, enjoy sa travel. Oo. So, pag uli lang. Pag abot lang kang bill sa credit card, duman ako na stress. Oo. Dahil ito kayong bayadan na sararuan. So, in short, nag-default ako kay ito pagbayad. Nag-default, tapos, nakimahirak sa credit card na abo ko man maano ang credit reputation ko. Kita ka ito, compromise settlement. Until such time, tinawanan ninda akong nawaning bayadan mo ngayon fully paid ka na. So, nagkaharali sa mga interest and penalties. Then, tinake advantage ko ito, binayadan ko ito. So, nabura na Yes. credit liability ko. Ang sunod kong ginibo, araman kong ginunting ko sa Ginunting mo credit card. Sabi ko, dahil na ako maotro. So, dahil na ako nagagamit yung credit card. So, Cash lang. Dahil din ng cash. Debit card. Debit Wow. card. Mas okay yun eh. Debit card na lang. Igwa man na Gcash, igwa man na Paymaya. Igwa na kitang mga cashless Yes. Bukod pa dun sa other legal remedies para makapag-collect, so nagpautang,
pwede pa rin makulong, sir. Yung nag-utang. Oo, kung may fraud. Yes, in case there is fraud, ibig sabihin nag-utik ka. Nag-uti ka ngayon, halimbawa, actually, nangyari ini sa mga ito sa ano, kang collector pa ako, ang trabaho ko pa mangolekta. Halimbawa, nag-open kami kay educational assistance loan. Okay? Ang purpose, educational assistance loan. Kaya may ka pinautang kasi ang taramon mo kay pun pang tuition. Pakako mo pag tuition, binakal mo ki cellphone. Ay. That is violation of the agreement. Maski dahil pa yan pwede ta kang kolektahan. Actually, pwede ta ka pang kasuhan ki fraud. Kasi kung araming mabakal ka man sa ki cellphone, dahil may ka papautangon. So, iyan po, pag sinabing fraud, you are spending the money that was different from what you have applied. Or kung talagang pag-utang mo, dahil ka man talagang plano na magbayad. So, limbawa, nag-utang ka ki 1 million, pagkakuha mo, naglipat ka na ki residence, and so whereabouts mo, wara na, dahil kang winalat, that is an indication na igwa kang motibong panluloko. So, pwede yan lumaog duman sa tig-apod tang other deceits sa revised penal code. Yes, or So, estafa. estafa. So, digdi kita, ang pinaka-common digdi Attorney Joyce na tigahapot sa kuya, yung attorney, sabot ko ngayon, may utang ngaya ako, pero grabe naman nga, apodan nga tigaharas na nga ako, tigtitreten na nga akong ipopost sa social media. So, anong tapo ini, nganing maaraman ta sa mga, right man ini kang mga debtor, sa mga nag-uutang. Ano ang mga dapat aramin, mga karapatan kang sarong debtor kapag tatawag ang isang debt collector so may mga taga-kubra, So, halimbawa po, may nagdyan sa Indo, makubra, So, may maapod ngayon na pautang, o kaya nag-email. Ano po ang mga dapat ang gibuhon? Okay. So, inot, kung may makolek sa imo, dapat aramon mo kung talagang may existing na utang. Kung talagang may Oo. utang ka. Yes. Tapos, so debt collector, authorized pa siya. Sa panahon po ngunyan, dakulo na scammer. Siguro po nakaka-receive ka mo ki text message na kami ngaya sa video araw kay kini, please click the link. Yes. Pag clinic po nindo yan na link, tapos hagadan ka mo ki password o kaya one-time pin so OTP, delikado, lalo na kung nag-online banking ka mo. Kaya considering po, dapat aramon mo nindo kasi sa'yo ang naniningil. Bidbido nindo. Talagang legitimate ba siyang na debt collector kang kumpanyang pinagkautangan mo or nasugo siya kang pinagkautangan mo. Okay? Tapos, kuhaan mo man ang contact number niya. Pangaran. Pangaran po da, contact number. Iyo. Ihapot po nindo kung how much itong utang na sisingil sa imo. So, pangaran kang tawong pinagkautangan mo. Kung aram niya, baka atataod, iba mampalan. Diba? Tapos, in case man may utang na di mo man talagang in-acquire, pwede mong i-dispute. Pwede mong i-deny. I-deny yan, oo. Ini po na paano man nga ako nagkautang dyan, di ko nga aram kung hain iyan. Kasi po usong-usong niyan ang scam. Yes. Congratulations. So number mo ngayon, nangganang nga sa raffle na 800,000, apunan mo nga si Attorney Juan de la Cruz sa araw kanyang number. Ang inot ka nahapot, paano ka manggana sa raffle, dahil ka nga nag-intra. So iyan ang mga indication na scam. Ang sunod po kayo, kasi may pinatulan na ako kayan, tigagadan akong 10,000, ipadara ko da sa Paymaya. Oo. Anya ko, araw ko man ano scam, tig ano ko talaga. Oo, tig karawan mo man. Sabi ko, so 10,000, ibawas na lang dyan sa 800,000 na ginanahan ko. Nautakan. Ipadara mo na sa kuya. Net, Oo. maski niya ako, 700,000 na lang. Oo. 700. Ano sabi? Yan naman ako tigsimbahan. So, iyan po kay Puan, pag may nag-apod po sa tuya na nagsisingil ki utang, be careful. Usong-usong niya ng scam. Hapotunin doon natin, di ka mo tulos mag-talk information na, ay iyo ngaya, although may utang naman talaga ka mo, hapotunin do kung legitimate. Sabi nata ngaya, pira pang utang ko sa Indo, kaso arin ako nag-utang. Sa ing branch ako nag-utang sa Indo.
So, iyan po ang ano. So, tapos, kung halimbawa, dahil man talaga kung mong utang, outright, pwede nindong i-deny. Ano? So, kung sasabihin sa iyo na debt collector ang information ito sa unang beses na makipag-ugnay sa iyo, hingin ang information ng nakasulat. So, ako, pag may nagdidyan sa kuya, tihagad ko tulos ID. Mm-mm. ID, tapos contact number, kang ti-apudan ko yan. Mm-mm. Aliba mga kliyente ko may madyaran sa kuya attorney nga tigsingil nga kami nya ko apo doon nindungo niya so contact number na tig-provide kang sa opisina ninda just to make sure na legitimate yan. Okay, so kasi nya ang baga digdi attorney Joyce labag sa batas ang harassment o panggugulo at deception kasi digdi sabi sa Fair Debt Collection Act dakulon digding mga limitations sa pagkolekta. Mm-mm. Siguro kadaklan po digdi makakarelate sa Indo nangyayari ini. As in ngunyan sinasabi mi po bawal po iyan sa batas. Ano atabi yan Attorney Joyce na mga tigbabawal? So, generally, they pwedeng guluhon, apihon, pagmalabisan, or linlangin, o kahit sino man na pinagkaugnay. Di ka pwedeng ibuli, takuton, ipost sa social media na din nagbabayad. Day din po pwedeng apudan kang alanganin na oras para maningil. Primero ang bawal. Mm-mm. Yan nga tawagan ka alas 8. Dahil pa nag-alas 8 okay pakatapos alas 9. Mm. Bawal yan. Kasi dahil pa nag-alas 8 baka tururog pa yan eh. Kaya nga Igbubulabog. Alas 9 nagpapahingalo na yan. So, bawal na dyan. Actually, maski po sa mga estudyante, Mm-mm. dahil naman ka magparacharat paglagpas ng alas 9. Ma-follow up. Follow up. Ano pa yan, Attorney Joyce? Another one is, so pagparaapod po bagang paulit-ulit, Makuliton. urutro na. Oo, makuliton. Nagdataram na, ay, di ko kaya magbayad today. After 5 minutes, maapod na naman. Tapos, minsan nag-email na, nag-upload na, nagtitext. Bawal po yan kasi that is annoyance. That is, makapiko nun baga yan. Parang just vexation na siya. Ay, just vexation. Oo, diba? It's Oo. annoying. Pantulo po ang magsagawa ng paulit-ulit na mga pagtawag sa phone na hangad para inisin, pagmalabisan o guluhin ka o sino man tao na sasagot sa telepono. May mga collector na mga mga makuliton, Yes. may mga sumakauya mon baga, taramang ka. Dahil ka pa lang yung pambayad, nag-utang-utang ka pa. At saka, meron na mga advice lang, yung mga online utang baga. Oo. Mag-ingat po kayo dyan kasi hinahack yung phone nyo, kinukuha yung contacts nyo. Kung hindi kayo makapagbayad on time, kukuha nila sa contacts mo, papasupugon ka mo duman sa mga contacts. Titerex ito na kung ano-ano. Actually, Diba? nangyarian sa ko. Mm-mm. Nangyarian sa kuya, nag-chat so pamangkin ko. Nga, tito, may nag-chat niya sa kuya, tigahanap kang iking arog ka ini. Tapos, may subarkada ko man nga, pade, huni baga nga, may chat, may bigno kayo niya, inda, sisay yan, black na nindo. Oo. I-block na nindo. Ako, sisay man ang kayan, mga fishing mga fishing expedition iyan. Na aapudan sa mga iyan pong mga online nindo, ma-apply ka mo. Dipisilon po yan, dakulo na akong na-encounter dyan na nag-apply sa mga online. Na-receive man talaga sa amount. Mm-mm. Tapos, aram mo kung pirang rate, 1% per day. Grabe. O kaya, may igaman ngayong 0.5% per day. I-convert mo yan per month, that's already 15%. Kung 1% per day, that's already 30% per month. 30%. True. Imagine yan, ang ang talang salon is 12% per year. Mm-mm. Diba nag-6 na? Nag-6, Oo. pag mga utang, 6%. 6%. Oo, pag mga loans and pag mga money, 6% lang iyan. Or 0.5% per month, Yes. bakong per day. Grabe na. Tapos baga iyan, arap po dan sa mga ipapasupog ka sa mga matchat duman sa mga nindo, sa mga kamidbid, Mm-mm. sa mga nasa contact. Illegal po yan sa Fair Debt Collection Act. Yes. Okay? Saro pa pong bawal, araw kan sinabi ko sa bago, so pagpara-post po sa social media, papasupgan ka mo, porket day ka mo nakakabayad. Araw kayan. Bawal po yan. Ipopost sa social media, makaulok, minsan nahiling ta sa social media, so may pinicture so tindahan, nakapost naman ngayon, Pedro, 300,
makaulok po yan. Makaulok sa tuya na nagbabasa. Mm-mm. Pero sa tawong niya on demand, Yes. ipapasupgan mo ito. And may batas po kita dyan, bawal po yan. Bawal magpasupog. Okay, ngayon, nag-post ka sa social media. Minsan, minsan, kumbaga, nakaka-relate man ako sa nagpautang. Halimbawa ngayon, so nagpautang, ang tika ka na siya na sardinas, so so nag-utang, nag-post kang Facebook, feeling blessed. Tapos ako na nakakano. Oo. Yung pala, baon-baon pala siya sa Bon-bon utang. sa utang, araw kayo ito. So inutangan, nagikaos, so nag-utang, pasiram-siram kang buhay. Pero, maski po gura anong kagulo-guluta, grabing gulo-guluta sa, duman sa nagpautang sa tuya, bawal po kitang mag-post sa social media para pasupugon ang huya na itong nag-utang sa tuya. May tamang paraan. May collection proper collection effort. Another one, pag magkukolekt po kamo kang utang, use appropriate words. Bawal gumamit ng mahalay o mga walang galang O, na pananalita. Sa mga pambabastos, Mm-mm. sa mga muda, sa mga PUTA, sa mga kung ano-ano. Porket nag-utang, di ka mas nakabayad sa imo, dai po kitang lisensya para mamahiya, mampasupog, dai kitang license para mambastos. In the first place, sana tao pinautang. Okay? They din po pwedeng mag-death threat. O ano pa man nakarahasan. Okay? Para lang makapag-collect ng utang. Araw kang experience mo, sir? Iyo, na actually po may pag dahil ka nga nagbayad ki utang ko ngayon so sa mga ginibo mo nga kay ito iruluwas ko arogan, it's not proper although nagiging emotional kita pag abot diyan, kaya lang there is always the law that protects the debtor. Yes. Iyo. So bawal man nga ni magsinungaling tungkol sa halaga sa halaga ng iyong pananagutan. Oy, bayadin na nga ako ta, bata nga may emergency kami, may gagamiton ko ngayang kwartangan. Di po kita magparaaraw kayo na muna ka nagka-emergency talaga. Totoo. So, di kita Be honest lang. Be honest lang kita sa pagkolekta. Be honest with your dealing. Bawal maglathala ng mga listahan ng mga tao na tumatangging magbayad ng kanilang mga utang. Nakalista na. Linista. Oo. So, grabe na uning ang mga listahan kang mga utang ngayon na di nagbabayad. Nakalista. And lastly, bawal makipag-usap sa iyo na hindi sasabihin sa iyo na sila ay isang debt collector or gagamit ng huwad na pangalan ng company. Nagagamit nga ako ngaya, NBA ngaya ako. Pag di ka nga nagbayad ngaya, maanong opisina maimbestiga sa imo, something, kumbaga nagni-name drop ka. Aramo ngaya, ining kwarta ngayang pinautang ko sa imo, sinublian ko man sa nga ki PNP chip arog ka ini, na ngunyan ngaya, tig-ano na ako, tig-kukulit na akong bayadan, pag di ko binayad, siya ang madirekta sa imo. Nagni-name drop ka pakitawo para manakot, para ma-force su debtor na magbayad sa imo. That is not allowed. Maski totoo yan, di ka pwedeng mag-name drop. So, ang sa kuya kay ito, Attorney Joyce, pag nangungulekta ako, ang tigibo ko lang kay ito, di ka makabayad, i-foreclose kong daga mo. Okay, di ka magbayad, ipa-attach ko yan pahakuton ko yan na TV nindo, ipa-replibin ko yan. O kaya, filean ta kakikaso. Iyan po, iyan ang mga threat na yan, na mag-file kikaso, mag-foreclose, mag-replibin, iyan ang legal threat. Iyan ang valid. Kasi iyan naman talaga ang dapat gibuhon. Pero pag di ka ngayon nagbayad, Paabangan ta ka. Kaya magsisimbo kang may bulak sa iyo. Iyan, pwede ka pa kanabalikan. Kasi that is already a criminal act. That is grave threat. Yes. Munang ang problema mo, unang utang ngunyan, na problema ka na pambayad kipiyansa. Kasi criminal act na yan. So, ang ikadua, Attorney Joyce, ano ang dapat gibuhon pag may naniningil? Okay. Pangduwa po, dapat midbido nindo suutang na tigsisingil sa indo. Okay? Makipag-coordinate ka mo sa debt collector at
kung gusto niyo mag-compromise, nahirapan kayong bayaran yung utang nyo, then maging honest lang kayo. Makipag-honest, makipag-ariglo. Oo. Ang kaya ko sa kahit naramdaman ko kahit sa bangko. Actually kahito, naglaog ako sa bangko 2008. 2008 ako kahito naglaog. 2006 baga kahito, Typhoon Riming. So wash out kahito sa mga harong, wash out sa mga ano. So kang time na paglaog ko kahito, dakulon sa kuyang ni-refer for legal action. Kolektan mo ngayon ni attorney ngayon, taday na ngayon nagbabarayad. So nagduman ako sa mga harong kayo nag-personal visit ako sa mga ano lalo na sa mga salary loan baga na ang rason nila kay nga kami nakabayad tatig paayos ko na so harong ta na distroso kang ano. Dinuruman ko talaga. Dakulon akong dinuman ng mga harong kang mga borrower mi nahiling ko talaga dai pangani nakakabangon. Ano kasi suwarong talagang plakda nagkawarara. So ang taramon sa kuya kay ito attorney nga kung ano nga ya kung halimbawa, may sildo man nga kami, ta mga empleyado man, syempre nga, ipapriority mo, paayusin mo una suharong mi, subuhay mi nga, bago kami mabayad. Kaya nga, dahil kami nakakabayad, alata-lata nga ya. Kaya lang, syempre, ang bangko man, dahil man makapagalat. Kaya, ang tigigibo mi kayo ito, nakikipag-compromise. O, ngunya, halimbawa nga, ang hulog nindo, 5,000 per month, o maski 500 na sana. At least, igwa lamang na may movement sa account kasi ang tig-ano ka sa bangko pag daing movement ang account that is bad debts, that is uncollected account, pero maski may movement niya na iba at least naghiro sa account sa ano nga negosyo yan napaparoling sa kwarta. At least nababawasan din sa utang. Oo, dahil po ka mo maghadit na makipag-compromise kasi maski sa korte ang gusto kang korte compromise settlement. Oo. Siring man po, maski na-acknowledge nindo na talagang utang nindo ito, may option din po ka muna da ikaw nun sa debt collector. Na, abo ko sa'yo makipag-duman na lang ako kay manager. Kan. Right po nindo yan. Ano? Alam mo nga, minsan kaya ang debt collector man, mga may debt collector na may Attitude din. may attitude. Guna mo yung kagsadiri kang kumpanya. Guna mo yung kagsadiri kang kumpanya. Pwedeng di ka magdirekta ka sa manager, magdirekta ka sa ibang officer. So, that is your option kung kisay ka makipag-negotiate. So, Yes. And, however, kahit tanggihan mo makipag-coordinate sa debt collector, any debt collector also has the right to seek other legal remedies. Diba? Naramdaman ko na kahito pag nag-site visit kami kahito baga nagsasabay ako sa collection team di ako nag-formal attire, naka t-shirt lang ako kahito, naka polo shirt tanganing kasi pag naramdaman ko ito pag naka long sleeve baga ako, naka formal attire, nahiling pa sa kang borrower, minatarago na. Mangulik ta ngayon sa bangko. Pero pag naka-polo shirt lang ako, kahit naka-t-shirt, ay sisi daw, kaiba man sa staff. Yeah. O din, nakakaigwa akong chance na makahuron mismo sa borrower. So, para masettle, kasi as much as possible, ang mga lending institution, ang mga bangko, ang mga parautang, habukan mag-file ti kaso. Kung igwa man sa ng ibang remedy, itong remedy ang iano kayan kasi ang pag-file ti kaso halawigon. Sa kawara pa yan nakasiguruhan kung magana ang bangko, ang mga lending institution. Kasi dakulon yan, ang bangko, ang required baga dyan, extraordinary diligence. Sa rusa ng mali kang bangko, pwedeng mawara ang sa indang claim. Kaya baga dakulon na napapel na tigpapapirmahan, tapasiguro yan. So, kung ilang taon nang tagalang utang, Attorney Joyce, na may utang ngayon ako, pero ngayon 20 anyos na. Pwede pa ba yung Pwede pa bang mas singilon? singilon? According po sa statute limitation, ilan ba? 10 years? 10 years. 10 years lang pwede singilin ng utang. Oo. Ang sabi kay kang batasta, ang natutulog sa kanyang karapatan, walang maaasahang tulong sa batas. Those who sleep in the right, loses it. So, pag nagpautang po kita, we have 10 years to collect. 10 taon ang tinausay mo kang batas para mangolekta. Sa loob kang 10 taon, nanday ka nangolekta, ang tig-presume kang batas, bako ka na interesado. Attorney nga, kaya nga ako di nakakulikta nga ako, nag-abroad kaya nga ako. Nag-utang ngayon sa kuya bago ako naglarga. Pinautang ko nga siya ka ito, 100,000.
Nag-abroad nga ako, nalingawan ko naman nga, 15 anyos nga ako sa abroad. Pagbalik ko nga, tigsingil ko na, habo na ako bayadan. So ano nga kaya? Sabi ko, dahil mo naman ang makolektahan, prescribe na. Unless yung moral duty nung debtor, talagang matao mangyari siya despite the prescription. Ang makaulo kong kan, may nangyari kay ni Attorney Joyce. Oo. Di 15 anyos na baga 15 anyos na nag-uli so nagpautang. Nga pa de. Rumdum pa nga sa utang mo. So bago ba ako naglarga, pinautang takang 100,000. Ay yung nga pa de. Tinao. Uni nga may 100,000 nga pa binayad. Tapos nag-istorya ito so borrower nga. Ako nga binayadan ko ng supadyon ko nga dahil akong isipon. Saro sa nakaw niya abogado. Natang binayadan mo pa, prescribe na ito. Dahil ka naman ngayang dahil ka naman ngayang obligasyon. Kasi 10 years man sana. Ay yung ngaya, maray pang bawion ko. So ang hapot ko niyan, pwede pa bang bawion? The answer is, no more. No more. Kasi, moral obligation mo ito. Pag moral obligation, kusa mong binayad, dahil ka nangunya na right para makakolekta. Kaya po, so, reminder sa mga para nagpapautang, 10 years lang po ang period to collect. Yes. Sabi ka mga paratang, ay, iyo kaya, attorney, maray pang matago ako. Iyo baga parang yung iba ganyan yung coping mechanism nila. Nagtatago. Matago talaga. nga ako, mabutuan nga ako pag 11th year na kang utang ko. So, ngunyan, may mga exemption po yan, kung may fraud ka yan, panluloko yan, pwede yan ma-extend in 10 years. So, bako kaya pag dita na lang kaysa dulagan. Masupog man sa pinagkautangan. So, in case man po sa tigisingil sa imong kautangan, igwado man na, garo, bako man ika nag-utang, nagnasala lang gayon. Pwede mo po yun, sabi ko sa bako, i-dispute din do. Okay? Bako ko man ito, paano man ako dyan nagkautang? Tunay ini po, may mga nangyayari ka ini sa SSS, GSIS, sa mga government financial institution. Minsan may nagagamit kang pangaran. Paano man ako nagkalon dyan sa SS, dahil nga ako nag-apply. So, may mga cases na po ka ini. So, pwede nindo yan i-dispute. Kapag dahil mo tigkikilalang utang, pwede nindong i-dispute, mag-prove ka ki evidence to overcome that presumption na talagang nag-utang ka. So, kung tututulan mo, Attorney Joyce, ang utang, anong gibon mo kaan? So, kay puan mo pong suratan sa debt collector, sabihon mo ang basis kung nataba ko ito, utang mo. And pwede kami, also have the option na hindi ka na makipag-coordinate sa debt collector kasi hindi mo naman talaga utang. Pag kinasuhan ka, i-prove mo na lang na bako mo talaga yan utang. Yes. Although, if ayaw mo na makipag-usap sa debt collector, meron pa ring remedy si debt collector sa legal. Okay? So, ang importante ni Attorney Joyce sa mga process na yun, ba, makipag-compromise ka, makipag-urong ka, dapat gabus po yan recorded. Yes. Dapat kung nagpapadara ka kisurat, sarayon ang mga surat. Nagsurat na bagay ako sa bangko, nakihuron nga ako na arog ka ini, hain ang surat. Nag-ano na baga nga ako, sabi man kang collector, nagpadara na baga nga ako ki statement of account, nagpadara na ako ki demand letter, hain ang surat. So, digdi po sa mga correction remedy, sa mga collection strategy, kaipuan po digdi ang mga written pieces of evidence, mga written document. Dahil digdi nag-obra ang mga oral. Maski baga nag-utang, Attorney Joyce, pag mapautang, dapat puro pirmi may kasuratan. Yes. Papel ang civil case. Oo. Dahil naman, kami nga kaya attorney, ang pagtitataram ko nga yao, na ngayon, itaga mo na sa bato, gigibon ko yan. Siguro po ka ito, ang culture ta, sumaitig apod ba kitang palabra di honor. Words of honor, pag nagtaram ka, kumbaga, igwa talaga yan na force and effect. Kaya lang, ano man ang batas ta, tigre-recognize niya man na dakulon talagang utikon. Dakulon talagang utikon na tigdinigaran ang sa indang mga utang. Kaya dapat po, pag mapautang kita, puro permi, may kasuratan. Kaya puwantado ini ipanotaryo? The answer is really no. Hindi man kay po na notaryado. Basta permado nindo kang parties.
Gusto ninyong mas makusog? Palaga na Notaryohan. testigo. Witness. Palaga na Yes. testigo. Gusto ninyong makusugon? Panotaryohin. Yes. Ayo. Oo. Kasi po, ang antig ano lang digdi, it should be in writing. Otherwise, day mo yan makukolektahan. You cannot enforce it. Makaulog ka na to ni Yes, kung mapresentar ka ngayon. Ano nga yung basis mo na nag-utang sa imo? Sinabi niya nga sa kuya. Ano nga yung ebidensya mo? Ngimot. O present na ngimot. Tapos, I am going to mark the evidence, the mouth, as Exhibit A. Susuratan ang ngimot mo. Babrakitan, Exhibit A. Tapos, ang problema kan, masubmit ka. Paano man I-submit mo sa ngimot mo. Submit mo sa ngimot mo. So, for practical purposes, Yes. step 1, dokumentado. Always put everything in writing. Digdi naman kita sa Attorney Joyce, sa part naman kang nagpapautang. So, sinabi tabaga, bawal ini, bawal magpasupog, bawal mag-post sa social media, bawal mag-upload na alas 8, de pa nag alas 8 agan, alas 9 banggi. Ano naman ngunyan ang mga pwede? Okay, madami naman pong legal remedies ang nagpautang na available sa tuyang batas. Inot po kaiyan, mag-demand letter po muna kamo. Surat. Suratan nindo, na tigsisingil na nindo so pinagkautangan sa indo. Then, of course, ipadara nindo duman sa nagkautang sa indo. Demand letter. So, dapat bang registered mail? Actually, dahil mandigding requirement kung register. Pero mas magayon ang registered At mail. least may record ka na pinadara mo Pinadara. talaga. As na-receive niya. So, minsan, tigdadara kang iba so demand letter sa barangay para duman ipa-receive. Duman ipa-receive. Oo. Tapos papapuda na sana kang mayor. Nganing kang kapitan. Nganing sigurado na na-receive. Yes. Actually, may traumatic experience ako digdi sa demand letter. Okay. Ano yun? I-share sir? ko sa indo po mga Oo. tulong na. Kaya kang nyaw na ako sa bangko, ang inot ka na tigigibo, alam ba, maano nga yan, o nga din ang babayad sa mga branches, papadaran ko yung demand letter. Ang demand letter kaya, sa mga sanay na kaiyan, bali wala na yan, yung ngayon na-receive, okay, araw ka, nag-reminder nga may mga iba man na tao ka na nagkakatarakoton. Ano? Actually po kayo ito, ining saro sa mga unforgettable experience ko sa bangko, na saro ini sa rason kung nata, dahil na ako nagpara-practice sa law. Ano, kasi may traumatic experience ako digdi, na kayo ito, nagpadara ko kay demand letter. Teacher, ano siya, it was a teacher salary loan, narumduman ko kay ito. Kang na-receive kang teacher, kaitong so teacher na nag-utang sa muya, natakoton siya. Inatake. Natakoton, dahil man inatake, natakoton siya. So, kasi na siya past due na. So, nag-due date na din, nakabayad. So, siguro ako nagpapadara kay ako 3 months after maturity. At 3 months after the due date, din nagbayad, saka ako mapadarang demand letter. Pinadaran ko kay Toki demand letter. So, sa grabing takot niya, gusto niya bagang bayata, aguna niya, mapipriso siya, nagparalakaw siya, nagduman sa mga manungod, sa mga natakoton siya, nagduman siya sa manungod, sa mga kamidbid, mautang, tanganing pambayad sa bangko. Na heat stroke. Gadan. Nagadan. My goodness. So, kaya, yan ang Tapos, may saro pa ako kay itong naging, pinadarang ko man ki demand letter. Ito, may mortgage, may collateral. Naka-collateral sa property in the house and lot. So, ang demand letter, ang content ka na demand letter, magbayad ka sa araw kay na aldaw, araw kay ning amount, kung dae, ifo-foreclose mo yung property mo. So, pag na-foreclose, pwede kang pahalion. Kang na-receive, garo dahi niya matanggap, dahi niya nag-suicide. Experience mo? Yes. Oh my goodness. That was one of the most traumatic experience ko sa practice. Grabe, so, no? pirang bulan man ako kay itong day pinakaturog. Kasi feeling ko, part ako kang rason kung nata ito nag-suicide. Grabe. Ang daming sleepless nights talaga sa pag lawyer ka talaga, no? Iyan po ang mga experiences mo sa litigation na daiyan na pero ang effect sa kuya kay ito,
pirang bulan ako kay itong dating pakaturog kitultol. Ano, so kumbaga, so konsensya baga na ay ang part kung nata ito nag-ano. Although, ang ano, so kumbaga, kung ano taman na, ano, I'm just doing my job. Ano, nag-utang, nagpakolekta, day ko man kontrolado kung anong magiging epekto Yes. kaya ito. Kaya, iyan, dyan ko na ano, na very powerful ang surat kang abogado. Yes, totoo. Ano, very powerful. May effect talaga ang mga words tabaga, either oral or in writing. It can make or unmake a person. Ano, kaya siguro po kung namalisyan nyo, malumani ako magtarama. Ano. Parte po siguro yan ka mga past experience ko kay tata. Bako man sa pag nasa litigation practice ako mga 2008 kasi ang peak ko talaga pag practice is 2008 to 2012. Talagang hataw ako duman na ano. After that, para na kasi napatunayan ko naman na sabi may ibubuga man na kita sa ano. Iyon man lang ano ko duman. So gusto ko lang mapatunayan sa sarili ko. Wala akong pakiaram sa iba na kung anong sabihin ninda. So, ano ba dapat gawin ng may utang in case nakatanggap sila ng demand letter? Magduman ka mo sa inutangan nindo makihuron. Oo. Ano, bako po remedyo na iano nindo yan na It's dahil not- nakapakaturugon, mag-iisip ka mo ano. Kasi utang lang yan. Totoo. It's not the end of the world kung Oo. naka-receive kayo ng demand letter. Oo. Diba? Magduman po ka mo sa magduman ka mo sa inutangan nindo makihuron, tatawo man yan. Ano, tao man yan, may ano man yan, may konsensya man yan. Yes. Harapon lang po nindo. Kurusugan kibuo. Tapos, malay mo, mag-igwa ka pang legal remedy, tantig sisingil sa mong interest, harang kawon pala. Iyan, Diba? may istorya ko man sa imo, Attorney Diyos. So, may experience man ako ka na sa Roma na same man, kaya iba-iba talagang pinadara ko ki-demand letter, na iyon man yan, ifo-foreclose ko sa property ninda, na araw kayo, hindi ka mo nagbabayad, anong na bulan na. So, kung dahil pa ka mo magbayad sa bangko, ifo-foreclose mo na, pwede kang palion. Same, ano man sa standard format. Dumi naman sa kuya, so, mag-agom. Nakihuron, attorney nga yaok, pag pinali mo nga kami, nga sa ina kami, bata nga bagang agom ko, diabetic, pinutulang kibitis. Saan ko na ngayon, kasi naka-wheelchair na sanay. Nya ko, arog ka ini. I-compromise ta. Pero ang kaya nindo bulan-bulan, arog nga ka ini. Tapos ngaya, so aki ko ngaya, sumato ako, nagtatrabaho naman nga, pa-applyin ko ngaya ki GSIS loan. Tangani ngaya, mapanbag, ang nangyari kay ito, na-solve mi so problema. Ginibuhan ko kigaro, compromise settlement na huni ang babayadan nindo bulan-bulan. So, imbis nga 2 years, ginibuming 5 years to pay, araw kan. So, in short, day nalawos. Ugmahon siya. Oo. Ugmahon sinda, di na-settle na araw ka yan. Ang makaulo kong kayo ito, may aki siya. Tiwalat sa ko. Ato nga, aguman lang yun yung aki. Tamarang isa mo, sure nang yung future. sabi ko naman, niya ako, paano man pang future ko? Sa future niya, secured. Ano man sa future ko? Diba? Magkaulo ko talaga. May bonus pa pala. Kaulo ko niya ko ito, may mga araw ka na mga experience. So anyway, okay, nag-demand letter na dahil nadara sa demand letter, Attorney Joyce, anong masunod? Okay, kung di nadara sa demand letter, masampa na pong kaso sa korte. Pwede para magkaso. makapag-collect. Magpasupog, mag-file na kaso. Yes. So, iyan ang legal process ta. So, pwede siya sa small claims court, Pwedeng ordinary action sa civil case. Civil case. So, kung halimbawa may property man, pwedeng ipa-attach. So, iyan ang tigigibo ko ka ito, kang nasa bangko kami na, halimbawa, may utang din nakakabayad, ay may property, magaling may prime property ini ngayon digdi sa magaling ini. Maski dahil mo ang kinolateral, pwede mi siya, ma-file lang kami ka na attachment, na i-attach ito, tanganing maipabakal ito, kung ano man ang maipagbentan duman, pambayad sa utang. Yes. Sa sa small claims, pag masingil ka po through small claims, saro yan na court remedy, di mo kay puan po dyan na abogado. Kaya, mas cheaper siya compared sa
ordinary civil action na kay puwan talagang abogado. May fill-upan man siya ng Oo. form. Mm-mm. Available naman po sa internet. Yes. Ano lang yun, small form, ano daw yan? Basta may form ka yan sa small claims case. So, kung kamo man lang po ka ng maharampang, actually, bawal nga talaga dyan ng abogado eh. Bawal Diba? talaga. Pag may abogado, i-dismiss iyan. Mm-mm. So, iyan ang ang usual, ang small claims, pira nangon yan. 500,000 and below. Up to 2 million? 2 million na. Tumaas na. Ayun, dahil na talaga ako nagpa-practice. Oo. Dahil na talaga ako nagpa-practice. Kasi last time kong paka-practice, 500,000 pa sa small claims eh. Tumaas siya noong 2019 na na revised. Okay. Sa during the court proceedings, it was found na incapable ka magbayad, bako ka liquid, wala kang cash. Okay? So, pwede pong kabigo ng property, maaro kang sinabi mo po kasabago. Pwedeng ko ng property. I-attach, sequester. So, nahiling po nindo sa pelikula na tigko ko aso ref. Tigko ko aso may hinatak ngayon sa TV, sa paintings, sa motor. Ang apod po kayan is attachment or mga attachment yan. So, mga real or personal property, kang debtor, kang nag-utang, pwede po yan kuahon to satisfy the claim of the creditor. No? So, may i-share ko sa inyo, may nagkakaroon doon, nagralaog sa kuya kayo, sa mga experience ko kayo sa bangko. May kaso, may kami kayo ito, may borrower. Dahil nagbabayad, milyon. Tapos, daing property digdi sa Bicol, daing kami kayo ito, nagpahanap. May sa mga kayo ito, may property nga duman sa Central Luzon. Sa nito. Subic. Ay, daing Olongapo. Duman kami, kaiba ko si sheriff. Jackpot, igawan ng God na property duman. Di nag-file ako kay attachment. Kasi dahil ka pambayad, abulon mi so daga mo duman sa Olongapo. Pag duman mi, ma-notify sa inda na ining property tig-attach me. So, igwa ka, may due process kasi yan. Kasi pwede nang i-contest or ano. Haboy pag-receive. Nagbuhi kay Aya. Binuyan kami kay Ayam. sabi ni sheriff, attorney, digdi ka sa likod ko. Hindi ako makadalagan. Tapos, sarado sa gate. Sarado pa sa gate. Kung nakaluwas ito sa gate, minsan kami. Hindi ko laon na ayon, so binuwi. Difficile pala magparasingil. Tapos, tamo i-receive. Gakodan baga ni sheriff. So notice, itapok sa itapok naman sa may pintuan ninda, affidavit na substituted service. Ay, yun sinabi mo sa substituted service. Substituted service. Kung nakuha mo itong property, nakuha mo ito. Paano po kung kung masyadong mataas yung value ng property, konti lang naman yung utang? Dahil man, taang kayan, kung pirang napagbakalan, yung man sanang ipabayad. So, Yes. susobra kaan, Ibabalik. Oo. Okay. Dahil man yan, bako man yan, ang kukon lang kang so creditor, so bangko, so utang. So, any excess naman kang pinagbakalan, ibabalik yan sa borrower, sa owner kang property. So, other than the civil remedies available to the creditor, pwede din mag-file ng criminal case yung creditor in case may fraud. May fraud. Okay? So, it is a violation of the revised penal code. Mga pandadaya, usually po naglalog yan sa other deceits. Actually, very common ini. So, yan baga kayo ito na uso pa kayo ito so Attorney Joy. So, mautang, sa ATM. Isasangla. Tapos, kang nasangla na, nag-execute ka affidavit of loss. Di nabagon sa ATM. Ang kapot-kapot kang creditor, dahil naman duman na may naglalaog. Panluloko yan. Yes. Kung ang intention mo arrogant, pwede kang makasun kay other deceits. That is violation of revised penal code. Other than that, pwede pa ang perjury kasi nag-utik ka sa affidavit of loss. Sabi mo na, wara uto palan sa creditor mo. Pero ngunyan garotig bawal na I don't know. Kung It's still a common practice. Tigsasangla. So, ATM. Okay, so if ayaw nyo nang umabot sa karasuhan, of course, ang aming favorite, amicable settlement. Amicable settlement. Yeah, mag-negotiate na lang. Dahil ka nga pambayad,
Huning yung aki mo, magtabang-tabang naman yung sarong, yung katabang ding Oo. sweldo. Bawal po Bawal yan. yun. Ano? Oo. That is slavery. Involuntary servitude. Involuntary servitude. Oo. Ano? Pwede man, banga nga kang sweldo kaan, pambayad. Alima nga, ako nga, matrabaho nga ako sa imo attorney. Pwede nga ako kung ano nga, pwede nga akong driver mo. O kaya nga, kung ano nga yung ipagibo mo sa kuiduman nga sa Indo. Ang kabanga kay sweldo ko, pambayad sa utang, ang kabanga sa kuya man, allowed yan. Mm-mm. Ang tigbabawal man talaga, so totally sa sweldo mo, pambayad sa utang, that is not allowed. Yes. So, iyan po ang ang pinaka-safe nga hindi ka problema sa utang, hindi ka magpa-utang. Totoo. So, may another type of utang sa Pilipinas na hirap bayaran. Utang na loob. Yeah, utang na loob. Iyan, dipisilon Oo. talaga yan, debt of gratitude. Mm-mm. Actually, sa kuya, kaya ako din nakakakolekta. Kasi ako pag nagpapautang ako, nalilingawan ko daw. Mm-mm. Siguro, biblical kasi niya po yan sa Biblia. Dati, kang nagko-collection ako, pag nag-seminar ako ito, may mga biblical quotes sa yung tigsasabi. Ang yaon sa Biblia po, mga tugang, pag ikaw na nagpautang, expect mo, kabanga kaan, di mo makukolekta. Mm-mm. Yaon yan sa Book of Habakkuk. Oh. Nya, kung may biblical basis pa lang talaga na pag ika ngayon nagpautang, i-treat mo ngayon na ang kabanga kaan, di makakabalik sa imo. Yes. So, Habakkuk is in the Old Testament. So, panahonan pa pala talaga ni Moses, ni Abraham, uso nang day nagbabayad. It's a common practice. So, kaya hanggang ngayon, nangyayari pa, kaya dahil na po kita magdalas. Oo. So, sabi nga kang Bicol, siya po umuan. Kaya mahirap magnegosyong lending. Di no, makulog lamang ang buota. Mm-mm. Di ba? Ayo, So, madali lang naman ang oras Attorney Joyce. May mga may mga mga greetings online because we are live on Facebook. Si Richie Bolilan, good morning po sa Indundua Attorney. Perla Bindal ang ating avid listener. Si Ma'am Perla, good morning po Attorney Randy at Attorney Joyce. Pabati man po kami digdi sa isla sa San Miguel. Thanks po. Okay, si Minawaran, si Ella Marie Vargas Bongala nag-comment na, good morning po. Pwede po ba maghagad po na tabang na hanapon po yung wallet kang sa kuyang ama? Baka may nakahiling po na nagbakal po kaya si Papa ko na bulong duman sa highway kang Bombon. May laog po itong 3,000 tapos ID niya po na lisensya. Ngunyan lang po nangyari na alas 10 pasado. Pangaran po si Henry Bongala, ang laog kang wallet 3,000. Okay? Ang CP number po, uni po ang CP number, 0977-0433-927. Again, 0977-0433-927. Ang location po ninda, San Carlos, Tabaco City, Zone 5. Baka po igwa pong nakahiling sa Indo. Si Sir Darwin Lim, paano man po kung saro kang PWD tapos pinasupog ka kang sa diri mong magurang may kaso man iyan? Igwa. Okay. Igwa kitang sa PWD, Magna Carta for Yes. PWD. Oo. Ah, So, grabe kaya ako pigtaraman digdi kang magurang ko, pigigibo ko man ang gibuhon digdi sa harong basta kaya ko. Oh, basahan so mo po, sad. Darwin Lim, ang Magna Carta for person with disability. Nyaraon duman ang karapatan kang sarong PWD. So, next time, maybe we should talk about it. Si Ma'am Sherry Barha, good morning po, Attorney Randy, Attorney Joyce. Sir Gabo rito, may hapot po tabi ako. Bali po, may pinatinam po digdi sa mungon niya na pinurutol ninda sulinya kan internet. Tapos ngunyan, dahil na po ikinabit kang sa internet na dahil man da pwede halabao na da ang wire na makukonsumo. So, anong pwedeng gibuhon? Magreklamo po kamo duman sa internet provider. Maghanap po kamong ibang provider. Maghanap kamo kay ibang provider. Iya po. Dakulon man sindang pwedeng pagpilian. Kung habo, di duman sa muya. Okay, si Ma'am Tin Bungalbal, hello po. May nakiusap po sa akin ng hiram ng puhunan. Nag-ooperate na po siya ng business niya. Pero po hanggang sa ngayon, ayaw niya magbayad sa akin. Ano po pwede kong gawin? Okay. Iyan sana. So, iyan po. So, na-discuss ta ka sa bago na may legal remedies to para makuha sa tong claim. Yun na yun. Si Maricar, good morning po, Attorney Joyce, Attorney Randis. Loreto Sunya, good morning. Rosario Bonagua,
Tanong ko lang po, ano gagawin pag nawala pera sa BDO? Ay, yun, nangyari ba gain sa mga nagkawar sa mga ma-file po kamo kay niki-claim sa BDO, may ano yan sa BDO, garo duman kamo ma-file ki complaint. Tapos pag inaksyonan kang BDO, igo po ang Central Bank na duman so consumer division. Pwede ka mo mag-lodge duman na complaint. Explain nindo kung paano nawala sa account nindo. Ako yung nga may account pala. Lingaw kung may account ako duman sa sarong bangko. Pagbalik ako, zero na may pag may dormant ba gayan? May dormant fee, 50 pesos per month, naubos. Na-close na. Sayang kang sanggatos ko. Such a waste. Sayang kang sanggatos ko na naubos. So anyway, iyan pang iyan ang satuyang presentation ko niya na aldaw tungkol sa utang. Sana po dakol po kitang naukudan. And before kita mag-end, babasa may nyaon digding may pangapudan. Kung si Mantabi ang nakahiling sa samuyang lolo na si Potenciano Busito Sr., 58 years old, nataob ang sa iyang daradarang motor sa dagat kasubagong alas 5 PM nin hapon dai po niyang bado kulay itom ang sa iyang short kung si Mantabi makailing o sa inapadpad na lugar ang samong lolo apod samo. So sa 0951 173 8038, Touch Mobile 0926-114-9433. So kung si man daw po ang napadpadan kay nita siguro tuminaob so bangka ini. So okay. November 8 kasud maini. So baka po may nakahiling. Ipag-apod ay ipaaram na lang po siguro sa niras sa barangay officials. Yes. So yun na Attorney Joyce. Okay. Time's up na naman kita nya nang masunod sa tuyang si Sukurahaw kang SK. So salamat po sa padagos ninyong pag-antabay digdi sa samuyang programa. Sa mga masunod pong presentation so sana padagos kitang digdi libre digdi ang samuyang pagtao kay impormasyon sa tuy baga because knowledge is power. Yes. So, again po, ini po si Attorney Randy Blanza. Ako man po si Attorney Joyce Amara Vosotros. Para po sa programang Legal Sana. Bakit marami ang